Kaya ito guys, gulay or damo lang siya. Napakaganda niya kasi napakaganda ng dahon at ang lalaki. Para siyang kangkong kung tingnan. Tumutubo siya dito guys sa malapit sa may garahe ng sasakyan ng amo ko. Kaya hindi ko napigilan na hindi picturean kasi nga naengganyo ako kasi napakaganda at parang tingkad ng kulay and then parang kangkong nga. Sino yung nakakaalam nito guys? Mag-comment kayo sa video ito guys kung anong klase. Umalis si Madam Damin guys, nagbilin siya na may pupunta daw para maglinis ng kanyang car. Kaya ito tumawag na siya at nasa labas na daw para ituro ko kung alin yung sasakyan na lilinisan. And then nang lumabas ako, nasalubong ko si kuya at may daladalang napakahabang extension. Nagtanong siya sa akin kung saan daw pwede isaksak. Sabi ko dito sa kabilang garahe, mayroon ditong saksakan. Kaya ito nagpunta na si kuya para magsaksak. Buti na lang ang haba-haba talaga ng dala niyang extension kasi nga yung sasakyan na lilinisan niya ay nandun sa kabilang garahe. At dito tinanong ko pa siya, sabi ko, aabot ba yan doon? Tapos sabi niya, oo. And then sabi ko sa kanya na ang bili ng nanay ko ay hugasan lang daw sa labas ay yung sasakyan. Tapos sabi niya kung mayroon pa daw ipagawa kahit sa loob daw okay lang daw. Pero yung binayaran lang siguro na nanay ko ay yung labas lang yung dapat hugasan. Kasi siguro mamaya may pupuntahan siya kaya gusto niya malinis yung sasakyan niya guys. Kaya ito na nga, ginuguyod na ni kuya yung extension para makarating na doon sa kabila kasi nandun nga yung sasakyan na lilinisan niya. Talagang pasigurado din si na kuya kasi nga hindi nila alam yung sitwasyon na dadat na nila kaya ito may dala-dala silang extension o diba saan ka pa kasi nga pa home service na naman magpakarawas yung amo ko o diba saan ka pa dito guys ay yung katulong hindi na magkarawas kasi magbayad siya sa home service o diba kasi nga ayaw niya na mapagod yung katulong niya charot hindi joke lang. Ito yung car na sa lilinisan ni kuya, diba? Dalawa silang magkasama. And then, inaayos na nila kung saan na magsasaksak at yung mga aparato nilang gagamitin. Kasi nga, dyan sa sasakyan na niya, nandyan na lahat yung mga kailangan nila sa paglilinis ng sasakyan. And then, nag-prepare na si kuya para mag-start na sila. And then, mamaya, pag natapos na sila, tatawag yan sa amo ko para sabihin na tapos na. And then, ito naman amo ko, tatawagan ako para i-check ko or pa lumabas ako, tingnan ko kung tapos na talaga yung ginawa nila guys. So, diba? Parang supervisor lang ang kadama nyo dito. Charot. Ito ang buhay ko sa Kuwait guys. Ito ang aking journey bilang isang kadama. Taga-check, taga-bukas ng ilaw, taga-laba, o diba? Taga-sunod sa kanila, taga-lalay sa kanila. Yan ang trabaho ko dito. At ito ang aming tawag dito village talaga pang mayaman charot. Ito yung aming subdivision o diba subdivision. Ito yung aming lugar o diba ganito yung makikita mo pag lumabas ka ng bahay, may mga puno din, may mga may mga kahoy may mga bulaklak o may mga halaman na namumulaklak. At ito yung bahay ng aking kapitbahay, Pinay yung nakapit. And then pagtingin mo